Di ba po, sabi ko sa message ko, no, wag po tayong patulog-tulog. There's a lot of minention po ng ating pong pastor sa mga list niya. Parang lahat po tayo, parang tinamaan. Maraming excuse actually. Well, isa yun sa mga bagay na sinasabi po ng bawat Kristiyano po, no, if we are not really committed, lalo na po sa ating Panginoon, ang dami po natin excuses. But since then that we accepted our Lord as our Savior po, yung puso po natin, though ang dami po natin excuse, but we are always having this time para po talaga sa ating Panginoon. Ang dami po nating, sa trabaho, ang daming distraction, but ito po yung araw na para sa Panginoon. So, ayun po, idako na po natin po sa ating pong testimony. And gusto ko lang po i-share po ito sa salita po ng Panginoon. In Psalm 71, verse 14 to 16, sabi po dito, "But I will keep on hoping for your help. I will praise you more and more. I will tell everyone about your righteousness. All day long, I will proclaim your saving power. Though I am not skilled with words, I will praise your mighty deeds, O sovereign Lord. I will tell everyone that you are alone courageous." Napakabuti po ng Panginoon po, no? Salamat po sa kanya pong pagkakabigay po sa atin po ng kanya pong salita. Sabi nga dito, di ba, we will keep hoping for His help. And lahat naman po tayo, we have a lot of struggles po. Aminin po natin yun. Hindi naman po porque Christians, you're not encountering struggles. Lagi na lang po bang diretso, di ba? So, in this testimony po, pamumunahan ko na rin po, no? And I praise God dahil mag-go 1 year na po ako na-transfer sa new branch po namin sa Shahama. We all know naman po, no, parang boundary Dubai na siya, parang pakasok na ng Dubai. So, yung travel, instead of before 30 minutes lang, then now parang nagka-travel ako 1 hour. Parang 1 hour papunta, 1 hour pabalik. So, I praise God for the strength. And sabi nga, hindi ka nga sabi nga ni Pastor kanina, you will still complain, pero you would realize, you will be thankful. Kasi, thankful dahil meron kang trabaho. Yun naman po, no? Dahil yung trabaho na yun, that can support your family, that can support yourself, and yun din yun na maibibigay mo rin sa Panginoon, yung ibibigay mo para sa Kanya. And that's the first one na gusto ko po ipagpasalamat. Secondly po, natagal ko pong hindi nakatayo. Kaya po, medyo karami-rames. So, ayun po yung pangalawa, gusto ko pong magpasalamat. We all know po, no, na-share ko na to before. Si Ate Mi po, 4 months na siyang buntis ngayon. I praise God po dahil kahapon po nagpa-check up siya and the baby is okay. Masigla po yung baby. And yun nga lang din po, nag-insulin si Ate May. So, we keep telling her na, pati yung doctor din advises her already na mag-diet na din. As per Pastora din, she's sharing me about what Ate says din nung nagdadalang tao siya. So, I also telling to my sister the same thing, na sa ngayon, since na medyo nasa edad na din, medyo crucial yung pagbubuntis. But we are praying for the safety hanggang sa makapag-deliver po siya. And thirdly po, last na po ito. Promise po. Thirdly po, I praise the God po sa kabutihan niya for extending His blessings and of course, sa Kanya pong protection, lalo po sa aking pong mga magulang. Lagi ko pong, hindi ko po alam, but kung ako lang po ba yun, but I really thank God dahil lahat po kami magkakapatid nandito and ang hirap po, no, kasi hindi namin kasama yung mga magulang namin. Pero napakabuti ng Panginoon dahil sa, yung mama ko is may sakit sa puso, yung tatay ko is diabetic. And both of them are having maintenance also. Pero ang buti ng Panginoon dahil dalawa po sila, they're all healthy. Though nasa bahay na lang din sila nag-aalaga ng mga apo. And isa sa mga bagay na kailangan pinagpapasalamat every day of my life din po is yung kabutihan ng Panginoon sa good health po talaga ng aking pong mga magulang. Wala naman po akong iba din na pinagdadasal, lalo din po yung extension din po ng mga buhay po nila na pinagkakaloob ng Panginoon. So, ayun po, mas bukas na po ang pulpit po natin kung
proclaim and to tell the goodness of the Lord sa buhay po ng bawat isa. Marami pa naman po So, sa inyo naman po ulit yung floor. So, open na po to share po. Blessed evening po sa lahat. Gusto ko lang po magpasalamat kay Lord kasi kanina pong umaga yung operation po ng kapatid namin and successful po ito. Though kitang-kita ko po yung syempre po yung pag-aalala ng parents po namin and yung paghihirap ng kapatid ko during the operation, pero still praying po for her recovery. Pero minsan po pala kahit na Christian tayo, nandun pa rin yung kasi po ako, sinisikap ko na ako yung maging isa sa kalakasan ng parents ko, most especially po sa panahon na to, kasi gusto ko iparamdam sa kanila na kahit panghinaan kayo, ako yung magsisilbing kalakasan nyo na mag-motivate na kaya nyo to, andyan si Lord. Pero nung nakita ko po yung itsura ng kapatid ko kanina, sabi ko, mahirap po pala yung pag ikaw yung nasa sitwasyon na nahihirapan yung kapatid mo and wala ka sa kanila and yung parents mo, alam mong may hirap sa pakiramdam nila kasi anak nila yung nahihirapan. Pero still, thankful pa rin po ako kay Lord kasi andun yung pagpapaalala niya na this shall pass kasi nandito ako para sa inyo. And yun yung magpapatibay sa kung ano yung relasyon na meron kayo sa akin. And I thank the Lord po kasi naniniwala po ako na itong test na to na binigay niya sa kapatid ko ang magbubukas sa kanyang puso to seek Him. And praise God po kasi all throughout her operation, nandun po si Lord. Amen po. Thank you po. Birthday. Happy birthday. Ano isip yung birthday niya ba? Hindi ba kami tatanungin? Ice cream ba? Nakalimutan yung birthday ko pala ng nakarang araw. Ayun po. Praise God po sa panibagong taon na ibinigay ng Panginoon. Parang nung nakaraan lang, sabi ko I'm 40. Now I'm 41 na. So, papuri po sa Panginoon na patuloy na nagbibigay ang Diyos ng kalakasan and yung pag-iingat ng Panginoon, yung blessing niya sa araw-araw sa buhay. At glory to God yung sa patuloy na paggamit niya sa akin for His kingdom. Salamat po sa Panginoon. And salamat din po sa Panginoon kasi si Aki po is naka-receive ng award po sa school na although hindi na po namin inaasahan kasi yung nasa exam niya medyo hindi maganda. So, pero ang buti po ng Panginoon, sabi ko nga po sa kanya, it's not the score or yung bilang ng mga grades na nakukuha niya sa school, but yung kung paano siya ginagamit ng Panginoon kasi yung teacher niya laging sinasabi sa akin na si Aki daw yung parang second teacher, yung assistant niya doon sa loob ng classroom. Kasi yung mga kaklase niya talagang medyo makukulit minsan nga pag siya yung yung parang pag siya yung nag-lead sa kanila pag umaalis si teacher, minsan nabubuli siya. Sinasabi, teacher, step ka. Ginaganon siya ng mga klase niya. Pero ayun nga po, nalulungkot siya minsan. I told her na huwag mo silang pakinggan. Pakinggan mo yung sinasabi ng Panginoon sa'yo. So, ayun po. Ba't ako iiyak? Pasensya na po, ganito talaga to. Laging lumalabas. Ayan. So, glory to God po. Muli, salamat sa Panginoon sa lahat-lahat po ng ginagawa niya sa buhay namin. Amen. Happy birthday. Gusto ko din po magpasalamat kay Lord for another year na binigay niya sa akin. I remember po last year on my birthday,
is nung nag-celebrate sa villa. And nung nag-contemplate po ako nung isang araw, sabi ko, there's a lot of things na kayang gawin ni Lord within 1 year. Amen. And nakita ko po yung blessings ni Lord, yung favor ni Lord sa buhay ko within the year. And I'm so amazed and grateful kay Lord with dun sa isang taon na yun, unexpected ko. Well, hindi ako nag-expect ng something kay Lord. I just live my life actually. But I keep on surrendering to God yung life ko sa Kanya. And na-amaze po ako dun sa one part na ginawa ni Lord kasi one time I'm so stressed sa work and toxic sa work ko and pinaplan ko rin pong mag-resign na. But God made a way for me na ilipat po ako sa site and hindi ko yun expected. As in, isang araw na lang sinabi ng amo ko sa akin na magsa-site ka na. Sabi niya, ililipat kita sa site kasi hindi ko po. I just keep on praying nung time na nasa stress talaga ako sa work. And then, isang araw kinausap ako ng amo ko. So, God is amazing. Di ba po, gumagawa ng paraan si Lord sa buhay natin. And then, nung ito, hindi ko naman din po expect na ikakasal ako, hindi ko expect na yung ginagawa ni Lord sa buhay ko, hindi ko expected lahat ng yun. And sa cellgroup namin, I always share that yung plans ni Lord is greater sa plans natin sa buhay natin. We just need to keep on trusting God and surrendering to God what is within our hearts. Amen po. Amen po. Maraming salamat kay Lord for another year na binigay niya sa akin last week. So, all glory to God po. Tawag ko. Ay, hindi. Hindi naman. Hindi na pala. So, yun po, no? Unang-una, papuri po sa papuri po sa ating Diyos na buhay dahil finally si Mama nasa bahay na. Very good. I just want to share the goodness of the Lord sa buhay po namin. Napaka-amazing and powerful ng prayers and maraming salamat sa inyo. So, 2 weeks ago, Monday ng madaling araw yun, nagising ako kasi parang may unusual call na hindi naman kasi tumatawag yung pamangkin ko sa akin. Magme-message lang siya. So tuloy-tuloy yung tawag, kina-cancel ko. Biglang naka-receive ako, sabi, tita, tawag ka po, emergency. So pagtawag ko, nasa ER po pala sila, si Mama, nag-50-50. Parang nahilo siya, na-stroke. So nung time na yon, sabi ko, Lord, minessage ko po si Pastora at si Pastor nung umaga. Sabi ko, Pastor, I need prayer kasi po nga si Mama na nasa emergency na 50-50. So wala po available na ICU kasi punuan daw po at saka ang dami pong parang stroke patient ngayon sa Pilipinas and mostly matatanda. So I prayed to God, sabi ko, Lord, everything happens for a reason. And alam ko, Lord, sabi ko, you are in control. Kasi hindi na po namin hawak dahil even yung mga doktor, nung sinitiscan po si Mama, hindi nila ma-detect kung saan nanggagaling yung blood clot sa ulo niya. So ilang beses pong ginawa, nag-angiogram, nag-CT scan, nag-carotid duplex, marami pong mga procedure. Pero hindi po talaga nila masabi kung aneurysm ba, pero hindi daw po siya dahil sa aneurysm or yung cause niya is hindi din sa heart. Kasi stable po yung beeping ni Mama. So I pray to God kasi ilang araw po siyang hindi natutulog lang. Tapos naiyak po talaga ako kasi nung kinausap ko po siya, nakatingin po ako sa kanya. Tapos sabi ko, Masin ako. Sabi niya, nakatingin lang po siya sa akin. Tapos biglang matutulog ulit. Sabi ko, napakasakit ko na. Sabi ko na parang hindi ka nakikilala ng mama mo. So, laging binabanggit po niya, isa lang ang pangalan ng binabanggit niya. Even yung papa ko, hindi niya kilala. Pero yung panganay namin na
kapatid. Yun lang po ang binabanggit niyang pangalan. Mark, Mark, Mark. Paulit-ulit po yun, tapos biglang matutulog. But Lord, to God kasi napakabuti niya sa prayers. Nag-message po ako kay Ate Liza. And then si Ate Liza po, nanghingi ng prayers sa inyo. Sabi ko nga, kung wala po talaga si Lord, parang nung time na yun, magko-collapse din po ako. So nagpaalam po ako sa boss ko, and I think that kasi yung boss ko medyo, kilala po nila Ate Liza, medyo ano po yun eh, may ugali. So sabi ko, nag-pray ako, Lord, sana bayagan po ako kasi hindi na ba ako makakonsentrate sa work. So sabi ko, boss, sabi ko, can I leave? Sabi ko, I'll just compensate later because I cannot work. Sabi niya, why, what happened? Sinabi ko po yung totoo na na-stroke yung mama ko. Sabi niya, okay, take rest. Sabi niya, just relax, everything will be okay. So sabi ko, Lord, thank you, answered prayer. Pinayagan mo ko na makapag-concentrate at makausap yun sa Pilipinas. So nung time na yun po, yung doktor, nagsabi na po siya, parang 3 days. Ang sabi niya sa akin na your mom is candidate for surgery. So sabi ko, Lord, sabi ko, isang factor po na iniisip din po namin noon. Kaya sabi ko, makausap ko lang yung papa ko, Lord. Sabi ko, magiging okay. Sabi ko, lahat. So, nung first day, ayaw niya makipag-usap. Wala po siya pinakausap. Tahimik lang po si papa. Then I pray to God. Sabi ko, Lord, alam ko, Lord, sabi ko, lahat ng ito may plano ka. So, nag-pray po ako. Sabi ko po kay Lord, if it is your will, nakunin mo si mama. Then let your will be done. Sabi ko, gusto ko siyang bumalik, pero kung nakikita niyo, hirap na po siya. Sabi ko, binibigay ko po siya na buong buo sa inyo. Sabi ko sa kanya, dahil alam ko, Lord, ikaw ang mas nakakaalam. So, nung nakausap ko po si mama nung umaak ni Papa, sabi niya, Nak, sabi niya sa akin, alam ko, ayoko umiyak sa harapan ko. Sabi niya, pero alam mo, nag-pray ako kay Lord kagabi. Sabi po niya, ayaw kong maging maraya. Kasi alam ko, sabi niya, pagod na yung nanay mo. Sabi niya, buong puso ko siya ibibigay kay Lord. Hindi ako madamot. Sabi niya, kasi alam ko yung nararanasan ng nanay mo. Sabi niya. So sabi niya, kung papagalingin siya ni Lord, alam ko, in an instant kaya niya pagalingin. Pero kung kukunin niya, sabi niya, binibigay ko siya ng buong buo. Parang nandun po yung luwag sa puso ko. Nung narinig ko po sa papa ko yun, sabi ko pa, alam mo, parehas tayo ng prayers. Sabi ko sa kanya, but I know, I trust God, that let His will be done, sabi ko. So, yung time na po yun, parang natanggal po yung bigat sa dibdib ko kasi alam ko po yung papa ko okay na. Alam ko po na malakas po ang faith ni Papa at alam ko na yung kalooban pa rin ni Lord ang mangyayari. So ilang araw po yun si Mama at conscious siya pero laging natutulog. Tapos sabi ko, Lord, sabi ko, ano ba itong gusto mong mangyari? Sabi ko sa kanya, even yung mga kapatid ko po, na sinasabay ko din po sila, yung isang kapatid ko po na laging binabanggit ni Mama, hindi po siya natutulog. So, minessage ko po yung kapatid ko. Sabi ko, Kuya, sabi ko, ano man yung sitwasyon ni Mama, alam ko, sabi ko, mahal na mahal ka niya. Alam ko, sabi ko, si Lord, sabi ko, may plano siyang maganda sa nangyayari ngayon. Hindi ko man alam kung ano ito, sabi ko sa kanya, pero alam ko maganda ang plano ni Lord. Kaya sabi ko sa kanila, kung anong kalooban ni Lord, sabi ko, panghawakan natin na maganda yung plano niya. So kami po magkakapatid, andun po yung gustuhan namin ng gumaling si Mama, pero iisa po yung aming lahat na desisyon na kung anong kalooban niya, yung nang masunod. So, amazing po, napaka-amazing po na ginawa ni Lord kasi after ilang days, bigla pong nagsalita si Mama. At una pong binanggit niya, sabi niya, natawa nga po ako sa kanya, ang una pong binanggit niya pangalan si Yeye. Sabi niya, Yeye. Pag tinitingnan po niya ako, sino ako? Yeye. Sabi niya. Kasi sila po lagi ang magka-chat. So ilang araw po din niya kami kilala. Sila lang ang kilala niya. But truly, along the process po, sa gamot, sa mga doctors, ang dami pong ginamit na kaparaanan ni Lord. Even po yung asawa ng best friend ko kasi surgeon din siya. So every pumupuntahan niya, dinadalaw niya, chine-check niya si Mama. So yung mga doktor po ni Mama, kilala niya. So siya po yung nag-update sa akin.
At nagulat po talaga ako nung sinabi niya, Ses, mapanatag ka na kasi si mama hindi na siya candidate for operation. Sa gamot na lang madadaan. So, Lord to God, talagang napakabuti niya. And even, sabi ko, hindi lang po yun. Even, sabi ko, nung kinausap niya ako, mag-ready ka na ng bed ni mama. Dapat po kasi medical dahil kailangan pinataas at pinababa dahil naka-NGT po si mama. Sabi niya, wheelchair, oxygen, ang dami po niyang pinaredy sa akin. Then sabi ko, Lord, alam niyo po, na meron po even sa company po namin, in-expect kami na hindi binigay ni Lord. Pero hindi po ako nag-doubt. Hindi ako nalungkot. Nandun yung, sabi ko, nasaktan ako dahil hindi binigay yung in-expect namin. Pero never kong in-expect si Lord, bakit hindi ko binigay? Dahil I know God will provide. So yung medical bed po niya, yung wheelchair, lahat po yun bigay. Yung even yung mga ibang gamit ni Mama, lahat yun may nagbigay, may nagpahiram. Kaya sabi ko, Lord, napaka-amazing mo. Ang dami mong taong ginamit para ma-provide yung mga pangangailangan namin. Kaya sabi ko nga, napaka-amazing. And glory to God, ngayon po lahat kami kilala na niya. Actually, nag-message po yung hipag ko. Ayaw daw po niyang matulog. At kinukwento po daw niya lahat ng nangyari sa kanya. So sabi ko nga sa kanya, sabi ko, di ba hindi mo favorite ang matulog? Ayan, sabi ni Lord sa'yo, magpahinga ka at matulog, anak. Kasi napakasipag ko talaga ni Mama. And doon ko po sabi ko nga, nandun na siya sa bingit ng kamatayan. Pero iniisip pa rin po niya, kaming mga anak niya. Iniisip po niya lagi niya binabanggit yung mga pinapabayad ko sa kanyang insurance, yung mga bills, yung mga hindi niya na-withdraw, na pinapa-withdraw ko. Yun yung mga lagi binabanggit niya. And lastly po, parang naiyak po ako kasi nung tinatanong ko po siya, sino ako? Sabi ko, ayaw po niya tumingin. Lagi po niya binabanggit sa akin, uwi na ako. Nandiyan ka muna, sabi ko, hindi uwi na ako kasi pilaki na yung gastos nyo. So sabi ko nga po, ang ina talaga alam mo yun na yung sitwasyon nila, pero mas iniisip pa po nila yung kapakanan ng mga anak nila. Pero I know God will provide and God is in control. And maraming salamat po sa inyong lahat na nag-pray. Nakasama po namin na nag-pray at alam ko yung magalingan ni Mama is tuloy-tuloy na. So ngayon po, nasa therapy session na siya and grabe, sobrang amazing ng mabilis na recovery ni Mama. Even yung mga doktor nagugulat na ang bilis everyday, may maganda pong progress. And I claim by faith, thank you na, I claim by faith na in just few weeks or days, sabi ko nga, is makakalakad na si Mama. At dahil po kayo, nakakapagsalita na po siya ng speech, which is sabi nga nila medyo matatagalan. Pero si Mama, wala man 1 week, nakapagsalita na po siya ng diretso at lahat ng nangyari is naalala po niya. And even po, si Kuya J po naalala niya, sabi niya kay Kuya J, gumagwapo ka, sabi niya kanina. Kaya po, sobrang amazing po kung gaano kabuti po si Lord. Kaya nga sabi ko nga, truly God is good. At pag nagtiwala ka sa Kanya, sabi nga, di ba, walang imposible. I know, si Mama, hindi pa siya kinuha ni Lord. Lagi po itong sinasabi sa akin ng tatay ko. Hindi ka kukunin ni Lord hanggat may purpose pa na gusto gawin si Lord sa buhay mo. So pinakita na po niya sa akin nung nanganak ako at binigyan niya ako ng chance na mabuhay ulit. Ngayon, si Papa, nangyari din po sa kanya to before ako pumunta dito sa Abu Dhabi nung 2000, I think that was 2007. Na-ICU din po siya pero nabuhay pa. Si Mama ngayon ulit nangyari. So sabi ko, Lord, may purpose ka pa sa nanay ko and I know, Lord, na gagamitin mo siya for His glory, for your glory, O Lord God. And lahat ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay and sa inyong lahat, maraming salamat po. Ayun po, praise God po sa buhay po ng ating mga kapatid who share the goodness and yung pagmamahal po ng Panginoon po, no? So, i-close na po natin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We glorify you. We thank you, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, sa pagmamahal mo, Panginoon,
sa bawat isa po sa amin, ganoon po sa aming pong pamilya, Panginoon. Salamat po sa mga tao pong nagbahagi, Panginoon, ang aking pong mga kapatid, Lord God, sa patotoo niyo, Panginoon, sa inyong pong kabutihan, Panginoon ko. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya po sa araw-araw na ipinagkakaloob ninyo, sa inyong pong pag-iingat, Panginoon, sa aming pong mga trabaho, Panginoon ko. Salamat, Panginoon ko. And ganun rin po, Panginoon ko, sa bawat isa po, Panginoon, na nandito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kanila pong buhay, Lord God. We thank you, Lord God. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen.